we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, Joanne. Good morning, Chris. Well, it's nice to be back on air in the morning. Mga kapuso, marami po ang binagyo noong weekend dahil sa Bagyong Guring. At mamaya, yan po ang ating iikutan sa mga probinsya at mga probinsya dito sa North and Central Luzon dahil may mga na-devastate at naapektuhan ng Bagyong Guring. Kamusta naman ang weekend mo, Joanne? So far, so good. Sa La Union, hindi masyadong naramdaman yung pag-ulan. Thank you, Lord. And today, Chris, ipinagdiriwang natin ang National Heroes Day. Mga modern heroes. Makakasama rin natin mamaya yung kinatawan ng Pangasinan PPO na itinuturing nating modern hero. Tama yan, Joanne. Pero bago yan, narito muna ang mga unang balita. Naranasan ang malalakas na buhos ng ulan sa Dagupan City dahil sa epekto ng Bagyong Guring at Habagat. Sa downtown Dagupan, binaha ang ilang kalsada gaya ng MH Del Pilar at Arellano Street matapos magsabay ang malakas na buhos ng ulan at 1.4 meters na taas ng high tide. Tuloy pahirapan ang pagdaan ng mga light vehicles lalo na sa mga lugar na may road construction. Sa Binmaley, may ilang beachgoer pa rin ang sinulit ang long weekend kahit pa mataas ang alon sa dagat. Pero babala ng Philippine Coast Guard, umiiral ang no swimming policy dahil sa masamang panahon. Hindi rin pinayagang lumaot ang mga maliliit na bangkang pangisda. Habang ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, binabantayan ang mga bayan ng Binmaley, Mangaldan, Calasiao, Santa Barbara, Lingayen, Mangatarem at Dagupan City sa posibleng pagbaha dahil sa epekto ng Bagyong Guring. Minomonitor po natin yung mga karatig bayan at saka karatig probinsya, mga kapitbahay po natin. So, depende na rin po kung sa gaano kalakas yung ulan na ibubuhos po niya sa upland dito po sa may parteng Benguet. Kaugnay pa rin sa epekto ng Bagyong Guring, bahagi ng kalsada sa Kabayan Benguet bumigay dahil sa landslide at Carael Bridge sa Botolan, Zambales bumigay din dahil sa malakas na ulan. Nakatutok si Russell Simorio. Naramdaman din ang hagupit ng Bagyong Guring sa Benguet. Sa mga larawang kuha ng Kabayan MDRRMO, kitang bumigay ang bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Basyoy dahil sa landslide bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Buti na lang daw at nataong walang dumadaan ng mag-landslide. Wala ring malalapit na kabahayan sa lugar. Ayon sa MDRRMO, lumambot ang lupa dahil na rin sa malaking volume ng tubig mula bundok. Hindi kaya yung volume ng tubig, tumaan dun sa mismo na kalsada, tapos tinangay na yung lupa. Sa Botolan, Zambales, bumigay ang ilang bahagi ng Carael Bridge, kaya pansamantala itong isinara sa mga motorista. Mahina na raw ang pundasyon ng tulay. Nakadagdag pa rito ang pagdaan ng malaking truck. May detour po kasi yan, yung Carael Bridge sa baba, yung malalaking sasakyan, dump truck. Doon sila dapat dadaan. Ay siya, doon doon sa taas. Kaya bumigay. Inaalam pa ng PDRRMO kung may iba pang napinsala ang Bagyong Guring sa Zambales. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Dumako naman tayo sa Cagayan kung saan nalubog din sa bahang ilang taniman ng mais at palay. Habang aabot na sa 4,000 residente ang kinailangang ilikas dahil sa Bagyong Guring. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, mabilis ang lagasan ng tubig mula sa kabundukan sa bayan ng Gataran. Nalubog sa bahang ekta-ektaryang palayan at maisan. Lubog na rin sa bahang ilang kabahayan at ang paaralan sa Barangay San Vicente.
Napakahirap po, lalo na marami kaming alagang pato, ang daming namatay na pato, mga 30 plus ang namatay na pato kasi yung inanod po. Sa ngayon, lampas binti na ang baha sa ilang kabahayan dito sa Barangay San Vicente sa bayan ng Gataran. Pero inaasahang tataas pa ito lalo pat tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Hindi na madaanan pa ang Bagunot Bridge sa bayan ng Baggao. Dahil sa pag-apaw ng ilog ay stranded na ang ilan sa mga residente. Ang kanilang panawagan ay magkaroon ng rubber boat o ng bangka na kanilang masasakyan upang sila ay makatawid sa ilog at makauwi na rin sa kanilang mga bahay. Pinasok na rin ng tubig ang ilang kabahayan sa bayan ng Lalo. Sa lakas ng ulan po, pumupunta po lahat dito. Inilikas ng mahigit sa 1,000 individual mula sa mga bayan ng Santa Ana, Baggao, Gonzaga, Lalo at Gataran. Mahigit sa 20 pamilya ng IP community sa barangay ng Santa Clara sa bayan ng Gonzaga ang inilikas dahil pa rin sa banta ng flash floods. Medyo mahirap po ma'am doon sa amin kasi malakas ang doon, hangin at saka ulan. Ilang barangay sa 13 bayan sa probinsya ang walang supply ng kuryente. Puspusa ng pagsaayos ng Kagelco 2 para sa mabilis na restoration ng kuryente. Sa ngayon, puspusa ng pamamahagi ng food packs sa mga apektadong residente. Ilang pamilya nang nabigyan ng food packs sa Calayan Islands. Hindi na rin madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada sa bayan ng Santo Niño, Solana at Baggao. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Kaugnay ng balitang yan, mula Cagayan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, bukod sa mga major river system, ganun din sa mga low-lying areas na binabaha, kabilang sa binabantayan sa ngayon ng PDRRMO, lokal na pamahalaan, ganun din ng PNP, ay ang barangay ng Kabuluan, dito yan sa bayan ng Alcala. Dahil kasi Joanne, doon sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ay nagkaroon ng crack o ng bitak yung bahagi ng water impounding station dito sa kanilang lugar. At kung magtutuloy-tuloy nga yung crack doon sa lugar, ay pinapangambahan yung pagragasa ng tubig at ng putik mula doon sa bahagi ng water impounding station papunta naman doon sa mga kabahayan. Ayon sa ating nakuhang impormasyon mula sa barangay officials, aabot sa 50 na kabahayan yung pinapangambahang maapektuhan in case nga na lumala yung sitwasyon doon sa water impounding station. Simula kahapon, Joanne, puwersahan ng inilikas ang nasa 54 na families katumbas ng 159 individuals dahil nga doon sa peligro na posibleng idulot nga in case na magtuloy-tuloy yung crack doon sa area. At para malaman natin, Joanne, yung sitwasyon ng mga evacuee o ng mga residente na kasalukuyang nandito sa Kabuluan Elementary School, ay alamin natin yung kanilang sitwasyon at syempre kung ano ba yung kanilang naisan o panawagan sa lokal na pamahalaan, especially every time na may panahon ng tag-ulan, ay ganon yung kanilang na-experience, yung binabaha din doon sa kanilang lugar. So, ito si Mother. Ma'am, okay lang na medyo lumapit tayo dito sa akin. Ayan, okay. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am, kumusta ho ang inyong sitwasyon ngayon dito sa evacuation center? Kumusta ho, ma'am? Maayos naman po ang inyong kalagayan, ma'am. Yeah, maayos naman, ma'am. Oo. Nagulat ho kayo kahapon, ma'am, pero saan na po kayong pinalikas? Opo. Anong pakiramdam, ma'am? Medyo hindi naman makatulog kasi maano. Oo. Kinakabahan. Opo. Oo. Ma'am, ano sana yung gusto ninyong sabihin o panawagan sa lokal na pamahalaan? Dahil di ba sinasabi nga ho ninyo na tuwing tag-ulan, binabaha kayo, ganyan. Ano sana yung gusto ninyong panawagan, ma'am, sa LGU? Doon sa inyong water impounding. Na maayos po sana, ma'am, no? Wala kang masabi po eh. Oo. Pero ang importante, ma'am, ang importante ho kayo ho ay ligtas dito, ma'am. Dahil sabi ng PNP, hindi ho muna kayo doon babalik hanggat hindi natitiyak na kayo ho ay naligtas po yung lugar. Kaya mas mainam po na dumito ho muna kayo sa evacuation center, nanay, no? Ayun, maraming salamat, nanay. Joanne, maidagdag ko lamang, alas 9 ngayong umaga ay darating ang EMB, ganun din ang mga personnel mula sa engineering office at darating na rin ang local chief executive o yung mayor ng Alcala para i-check o inspect yung area nang sa ganun malaman kung ano na ba yung sitwasyon doon, kung lumalala ba o di kaya ay kung pwede na napabalikin yung mga residente sa kanilang mga bahay. Pero hanggat walang result yung kanilang inspection ay talagang dito muna sa evacuation center
magstay o maninirahan o pansamantalang tutuloy ang mga residente. Anyway, may mga nakabantay na pulis para matiyak na sila safe dito. Ang DSWD naka-standby din para matiyak na okay yung kanilang mga pangangailangan mula sa pagkain, beddings, and even sa mga medicines. So yan muna ang latest mula dito sa bayan ng Alcala. Balik sa iyo, Joanna. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Atin namang alamin ang latest sa lagay ng panahon at kung nasaan na si Bagyong Guring. Tunghayan sa report. Mga kapuso, mula sa pagiging super typhoon, humina na bilang typhoon ang Bagyong Guring. Wala nang lugar sa bansa ang nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal numbers 3 at 2. Pero nananatili ang wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion Isabela, northern at central portion ng Aurora, Polillo Islands. Signal number 1 din sa northern at eastern portion ng Camarines Norte kasama ang Calagos Islands, northern eastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo 210 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Base sa forecast track ng Pag-asa, magpapatuloy ang Bagyong Guring sa looping track o pag-ikot nito habang nasa Philippine Sea. Bukas, posibleng pumihit na ito pa northwest na direksyon hanggang sa dumaan o maglandfall sa Batanes sa darating na Miyerkules. Sa araw ding iyon, posibleng pumasok na rin sa ating Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo at tatawagin sa local name na Hana. Sa ngayon, isa itong tropical depression na namataan 2,290 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot hanggang 45 kilometers per hour. Wala pang epekto sa ating bansa ang nasabing tropical depression. Ang Bagyong Guring at ang pinalakas nitong hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Dahil sa Bagyong Guring at habagat, magiging maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa northern coast ng Ilocos Norte at mga dagat na sakop ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon Province, northern at eastern coast ng Catanduanes, Masbate kasama ang Burias Islands, southern coast ng Batangas, Mimaropa Region at ng Western Visayas. Aasahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng northern, central at southern Luzon, maging sa ilang panig ng Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan sa iba pang bahagi ng bansa pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa mga lugar kaya dapat maging alerto mula sa mga banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Makinig mga motorista, nakatakdang magpatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, Martes, August 29, 40 hanggang 70 centavos per liter ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. 10 hanggang 30 centavos naman sa gasolina at pinakamalaki sa kerosene o gaas na 50 centavos hanggang 80 centavos per liter. Ito na ay kawalong sunod na linggo na magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng oil price hike. Samantala, isang landslide ang naitala sa barangay Daampare, Orayon, Bataan. Umaga noong linggo, August 27. Ayon sa inisyal na ulat mula sa Orayon Municipal Police Station, gumuho ang pader ng ginagawang subdivision sa lugar pagkatapos maipon ng tubig mula sa bundok dahil sa walang tigil na pag-ulan. 2 ang sugatan habang aabot naman sa 18 na individual ang apektado mula sa 10 bahay na tinamaan ng landslide. Agad namang naidala ang lahat ng mga sugatan sa ospital para mabigyan ng paunang lunas. Ayon sa barangay, wala pang evacuees sa kasalukuyan. Pero nananatili namang naka-alerto ang mga otoridad sakaling kailanganin ang paglikas kung magpapatuloy ang masamang panahon. Samantala mga kapuso, ating gugunatain ang National Heroes Day kasama ang Pangasinan PNP. Sa pagbabalik yan ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa panahon ng American Colonial Period, nagsimulang gunitain ang National Heroes Day bilang isang national holiday sa bisa ng Act No.
3827 tuwing huling linggo ng Agosto. At kasabay ng pagpupugay sa ating mga bayani, marapat lamang nabigyan din natin ng pagkilala ang ating mga modern day heroes. At kaugnay niyan, makakasama natin, makakwentuhan natin ngayong umaga ang Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, si Police Captain Renan Agsalud de la Cruz. Police Captain Renan de la Cruz, magandang umaga po sa inyo and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes sir, Sir Chris, good morning po at sa lahat po ng viewers po natin dito sa GMA Network and magandang umaga po sa ating lahat. Alright, hindi muna tayo magpapatumpik-tumpik. Kamustahin po natin muna yung lagay po ng ating monitoring sa mga lugar na naapektuhan po nitong Bagyong Goring dito po sa ating area of responsibility. Dito sa area of responsibility natin dito sa lalawigan ng Pangasinan ay nakitaan po natin na wala namang gaanong naapektuhan nitong nagdaan na bagyo. Sapagkat bago pa naman dumating ang bagyo ay naka-full alert na po ang PNP Pangasinan, sir. Thank God kasi kakatapos lamang po nung Bagyong Egay na marami po ang binaha. Okay, well and good, yan po ang inyong report ngayon, naka-full alert ang PNP. Pero tatalo na tayo doon sa isa pong main event na binabantayan po ngayon ng hanay ng PNP, ito pong Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Kamusta po? Yes sir, napakagandang katanungan sir. Ngayon po ay nagpapasalamat kami sa ating mga mamamayan sapagkat very cooperative po sila. At dito po sa ginawa po natin na paghahanda, isa na po dito yung checkpoint po natin. Ikinasa po natin yan kanina madaling araw na kung saan ay ginawa po natin malawakan po, hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan, but Inter-Philippines po. Ito yung PNP and COMELEC checkpoint po, sir. So sa pinang checkpoint, marami po ang kinakabahan. Yan, sir, ang sinasabi ng iba. Subalit sinasabi namin na huwag silang kabahan sapagkat ito'y ginagawa natin. Alinsunod po sa batas na pinapairal natin dito sa ating bansa. Pangalawa po ay para sa kaligtasan ng bawat mamamayan po. Okay, ulitin lang natin sa checkpoint, ano ang dapat makita ng ating mga kababayan kapag kami nagche-checkpoint? Ganito po yan sir, sa ating mga kababayan, every time na may checkpoint po, complete uniform po ang ating mga kapulisan. Nandiyan po, gumagamit po tayo ng mga marked vehicle, may mga flashlight, may mga gamit po kami na kung saan may vest po kami na reflectorized vest. At sa ating po mga kababayan, tuwing makakadaan kayo sa ating checkpoint, please cooperate po. Isusi nyo po yung cabin sa sasakyan po nila, cabin light. Then, i-roll po nila yung window. Then, nandiyan po ang kapulisan po natin. Magalang ang mga pulis po natin at mapagkakatiwalaan. Alright, at least hindi na tayo parang kinakabahan. Alam niyo naman, minsan pagka nakakita ng checkpoint, akala nila something is happening. Pero yun po ay part lamang ng procedure sa pagbabantay sa COMELEC. Okay, Police Captain Renan de la Cruz. Kamusta po ang election watch list area natin? Meron na ba tayong naitala at meron bang election-related violence na nai-record na? Sa ngayon sir, ayon po sa ulat o sa report po ng ating mga intelligence unit, dito po sa lalawigan ng Pangasinan, as of now ay wala pa po tayong nakikitang tinatawag na hotspot. Okay. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po natin na gathering of information, validation ng information and data na kung saan ay maayos o magiging maganda ang mangyayari election this 2023. Ito ay dahil na rin very cooperative at mapagmahal ang Pangasinense, sir. Alright, dami nating issue pinag-usapan pero ngayon pa lang po yung totoong interview tungkol sa National Heroes Day. Of course, ang PNP po ay dapat bigyan ng pagkilala. Yung mga mama at aling pulis na nagsasakripisyo sa mga oras ng kalamidad. Yan po ay talagang naasahan ng mga pulis natin. Pero it's a personal question coming from me. Paano kayo nagsimulang maging pulis, sir? Anong motivation nyo? Nag-umpisa akong pulis, sir. Sa totoo lang, di ko talaga pangarap mag-isang pulis. Pero kasi hindi related yung course ko sa pagiging pulis that time. I'm a ComSci graduate. Then nung pulis na ako, doon ako nag-aral ng criminology. So naging pulis ako, unang-una dyan nung nasa San Miguel Corporation ako. I love that company, being empleyado as a account specialist. Every night nakikita ko yung mga kabataan, lasing, lagi nag-aaway. Sabi ko sa isip ko, kung si Rizal sinabi niya pag-asa ng bayan sa kabataan, nakikita ko sa mga kabataan na nandirito ay puro lasing. Paano na ang kinabukasan natin? So, napag-isip-isip ko, umalis ako doon, then nito nga, nasa PNP na ako.
isang pangaral na kung saan ginagawa din po namin sa church na pinapangaralan po yung ating mga kabataan in preparation for your future na kung saan wag nilang sayangin yung buhay na mayroon po. Sige po, alam ko marami pong gustong maging pulis at iniidolo ang mga mama at aling pulis. Ano pong maipapayo po natin sa kanila, sir? Yes sir, napakaganda po ang nasa serbisyo po bilang isang pulis kasi hindi lamang sa, although nandun na, sweldo, pero yung makatulong ka sa iyong kapwa, makapagbigay ka ng advices sa ating mga kabataan, ay nagbibigay ito ng tamang indikasyon na kung saan na imumulat natin sa tamang pamumuhay ang ating mga kabataan. Diyan din po, alinsunod din po ito sa, dapat po may pananampalataya tayo sa Diyos. Pangalawa, respeto sa bayan at sa tao po. Alright, maraming salamat Police Captain Renan de la Cruz ng Pangasinan Police Provincial Office. Kulang ang oras natin, sir. Balik na lang po kayo. Maraming salamat po. Samantala, magbabalik po ang Mornings with GMA Regional TV. Maraming salamat, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Nakuhanan ng video habang nilalamon ng ilog ang ilang bahay sa Narvacan, Ilocos Sur sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng bagyong Guring. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Yun lang. Yun lang. Bumagsak ang bahay na ito sa Barangay San Pedro, Narvacan, Ilocos Sur dahil sa pag-apaw ng ilog dulot ng ulang dala ng bagyong Guring. Gumuho rin ang bahay sa likod nito pero pareho na umanong inabandona ng mga may-ari matapos ang bagyong Egay. Ang bahay ng 64 anyos na si Lola Leticia nilamon din ng ilog. Da kami pala tidaya, ma'am. Nakita mirat nga matinagin niya balay mi. Awam mo ti magabidan mi amam ta, nagpigsa mam ti danum. 2015 nang mawash out din ang bahay ni na Lola Leticia sa tabing dagat. Inakala raw niyang ligtas na sa nilipatang lugar. Dumawat kami kadi at itulong ta. Ikitaan ta kami kadi mamatipag niya nami ma'am. Nga nasip-sipti kun. Hahanda naman po kami ng financial assistance sa kanila. Pinalikas ng iba pang residenteng nakatira malapit sa ilog. Pero dagdag kalbaryo rin sa mga residente sa lugar ang pagkaputol ng kanilang kalsada. Naglalakad na lamang ang mga residente sa dating bukid na tinambakan ng lupa. Isolated pa rin ang mga residenteng nakatira sa Barangay Nanguneg West, Narvacan at Barangay Nagsayawan ng Santa Maria dahil sa pagkasira ng tulay mula nitong nagdaang bagyong Egay. Sumasakay sila ng balsa para makatawid. Yung balsa kasi yung nagtatawid sa kanila. So, ang ginagawa namin, nagdadala din kami ng mga food packs doon. Samantala, isang bahay rin sa Barangay Banglayan, Narvacan ang natabunan dahil sa landslide. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Pinalilikas na ang ibang residente sa lugar. Buong bayan ng Narvacan ang nakaranas ng pagbaha pero ngayon ay humupa na. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Former US President Donald Trump kinuhanan ng mugshot at sumailalim sa booking procedure sa Atlanta Jail sa Georgia, USA at Pilipinas at Australia sa nagpwersa sa military drill at pagbabantay sa South China Sea. Tunghayan sa Globalita. Sakay ng convoy, dinala si former US President Donald Trump sa Atlanta Jail sa Georgia para sumailalim sa booking procedure. Ito'y kaugnay sa patong-patong na kasong kinakarap ng former US President kaugnay sa umunoy pagmamanipula sa 2020 US presidential election. Kinuhanan din siya ng mugshot. Tumagal ng 20 minuto si Trump sa Fulton Country Jail bago ihatid sa tarmac pabalik sa kanyang New Jersey Golf Club. Pero bago sumakay sa kanyang private plane, pinabulaanan ni Trump lahat ng akusasyon sa kanya. America, this should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that.
Magsasanib puwersa ang Pilipinas at Australia sa pagbabantay sa bahagi ng South China Sea. Ito ang kinumpirma kasabay ng ginagawang joint military exercises sa Zambales. Mahigit sa 2,000 Australian at Philippine defense personnel ang bahagi ng drill. Isinagawa ito dahil pinoprotektahan din ng Australia ang South China Sea kung saan dumadaan ang kanilang mga kalakal. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. TV adaptation ng Maging Sino Ka Man ng GMA aabangan sa Setyembre at entry ni Little John sa Planty Dance Challenge kinagiliwan ng mga netizen. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Tiyak na abangan ng mga kapuso ang panibagong teleserye sa GMA7. Ito ang adaptation ng iconic film na Maging Sino Ka Man. Sa trailer pa lang, kita na ang aksyon, drama at romance sa kwento. Pagbibidahan ito ng kapuso love team na sina Barbie Forteza at David Licauco. Excited naman daw ang Barda Tandem sa kanilang new project. Star-studded ang lineup ng cast dahil parte rin nito ang mga batikang artista na sina E.R. Ejercito, Jerry Craval at Jean Garcia. Aabangan sa Setyembre ang Maging Sino Ka Man. Kinagiliwan ng mga netizen ang entry ni Little John o Rafael Landicho sa latest dance craze na Plenty. Sa kanyang social media post, kitang hataw si Rafael sa kanyang mga moves. Umabot na sa mahigit 150,000 views at 11,000 likes ang video. Sabi pa ng ilang fans, talented ang young actor at may future sa dancing. Kilala si Rafael sa kanyang karakter bilang Little John sa Voltes 5 Legacy. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Revolution is not over and the work remains unfinished until every Filipino enjoys the freedom and rights embodied in our Constitution. Our democracy is secure and we regain our seat at the table for the community of nations. By former President Fidel V. Ramos. Ayan, ngayong araw ay tayo ay nagsa-celebrate ng National Heroes Day. Kung mag-aaraw ng ating mga bayani, ito ay binibigyan natin ng pagpupugay at atensyon, of course, para ika nga mapalaganap natin yung diwa ng nasyonalismo at kabayanihan. Tama ba? Oo, kanina nga, guest na natin, nakapagsalita na si Police Captain Renan de la Cruz. Ibinahagi niya yung kanyang naging misyon bilang isang pulis at marami ang na-inspire, Chris. Oo, diba? Especially ngayon, maraming kabataan ang tinitingnan ang mga pulis natin bilang role model. Which is tama naman dahil alam natin yan, di ba? Sa field, pagka tayo ay lumalabas at nagko-cover ng mga disaster, andyan yung mga pulis natin. Diba? Oo. At pwede rin maging bayani bilang isang ordinaryong mamamayan o Pilipino. Basta gumawa ka ng maganda sa iyong kapwa, naku, nagiging bayani ka. Every day nga ay pwede tayong, kumbaga, one step at a time, one little thing at a time, nakagawa tayo ng kabayanihan on our own. Oo, tama, Chris. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Chris Zuniga. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.